Mayong buntag mga suking tigpaminaw, mga higala sa kahanginan, diri sa DYSR 95.1 FM Dumaguete, og sa atong mga Facebook live viewers diha, mayong buntag kaninyo. Og ako kini si Gilda, og atong kauban karon sila ni Teacher Claire, Evangelist Mav, og si Dr. Faulkner Faith Mascardo, alang sa paghatag og espirituhanong pagkaon, alang sa atong mga kalag. Good morning sa tanan, and of course we'd like everybody to follow our YouTube channel. It's Music Generation Official. Din ka makakita og mga music videos, and of course you get to listen sa atong mga kanta. Majority of the songs, if not all, no, that we atong gipang patukar diri na sa ato ang Spotify, Apple Music, and YouTube Music. And don't also forget, no, to follow our Facebook nga mga pages. We have Counterflow, CB Church Connect, Music Generation, and Sips of Scriptures. Before we begin, Evangelda, natong i-greet ang mga nadre. At ipabasa ni Teacher Claire, ito ipag-greet kinsay na galantaw. Okay. Mayong buntag. Ang nadinhi mao si Manase. Shalom, mayong buntag. And Anthony and Teacher Eliza. Okay. And then Teacher Mecca. Mayong buntag. Good morning also. Thank you for that, Teacher Claire. Napod si Sister Jerilyn. Good morning. Good morning po ni Sister Melissa. O sa tanan pangamulantaw pa, no, make sure that you could put your comments on the comment section, especially sa atong pag-isgutan karon, make it interactive, no. Ibutang ang inyong mga nakatunan, inyong mga inputs ug uban pa. Mayong buntag sa tanan. Magampo ta sa tuong pagpamati o pumalalo sa pulong sa Dios. Langit na ng mga amahan, in kabuntagon, kamong kitahod ang imuhang pagagamhanan ug ang imuhang pagka-sovereign over all creation. We praise you. We honor your name. You are holy. You are holy indeed. Amuang ipasalamatan ang imuhang pagkamaayo, ang imong pagtagadog, pagdisiplina usab ka namo. Dios ka nga wala nagkulang sa tanan nga amo ang mga kinahanglan bisan pa man sa mga pagbadlong o pagsaway. Dios gihapon ka niya ng bahina. Ug ganining mga orasa samtang mamalandong kami sa balaang kasulatan, tabangi kami amahan nga walay sambog, walay bisan unsa nga mga mixture sa mga mensahe nga dili gikan kanimo. Filter out na mo amahan ng mga mensahe nga wala nagikan sa imong kasing-kasing nga gikan sa imong baba. Tudloy kami karon, pasabta kami, madasig ang ngayong madasig, mabadlungan ang ngayong mabadlungan, ug mahupay ang ngayong mahupay, magiyahan ang ngayong magiyahan. Maayo usab sa tanan nga mga balatian ang ngayong maayo ninyo kabuntagon. Salamat gayud kini mga butanga among giampo kanimo sa ngalan ni Kristo sa gahom sa Espiritu sa pagabala. Amen. Amen. Evangelist Gilda, palihog og basa sa Exodus chapter 12, verse 12 to verse 14. Okay, ningan diri. Ni ana gayong gabihon na mulabay ako sa Ehipto ug pamatyon ko ang tanang kamagulangang anak nga mga lalaki sa mga Ehiptohanon. Lakip ang tanang unang laki nga anak sa ilang mga kahayupan. Silutan ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako mao ang Ginoo. Ang dugo nga ipahid ninyo sa isig kilid sa inyong pultahan mao ang akong ilhon kun asa nga mga balay ang inyong ginapuy-an. Kun makita ko ang dugo, labyan ko lang kamo. Ug dili kamo maunsa inig silot ko sa Ehipto. Kinahanglan hinumduman ninyo kana nga adlaw sa tanang panahon. Sa ulugan ninyo kana kada tuig ingon nga pista sa pagpasidungog alang sa Ginoo hangtod sa moabot nga mga henerasyon. Himuon kini nga tulumanon hangtod sa kahangturan. Palihog ba sa Evangelist Mav? NLT kining a version, no? On that night I will pass through the land of Egypt and strike down every firstborn son and firstborn male animal in the land of Egypt. I will execute judgment against all the gods of Egypt, for I am the Lord.
but the blood on your doorposts will serve as a sign marking the house where you are staying. When I see the blood, I will pass over you. This plague of death will not touch you when I strike the land of Egypt. This is a day to remember. Each year from generation to generation, you must celebrate it as a special festival to the Lord. This is a law for all time. Bihan sa. Before ko maghatag higala sa ato ang explanation sa tibuok kaning passage from verse 12 to verse 14. Ako sa lakbitan kamay pa ma'am. Kini bitaw. Lakbitan na siya nakba. Kini bitaw nga doon yung mga pastors nga ilan nago ibang ma'am ngayon sila nga. Ngano ba bantang mag-celebrate pa man mo ng kamong mga taga cornerstone. Ngano ba mamuna mo ng mga Passover, mga Feast of Tabernacles, mga Feast of Trumpets, Feast of kining booths or dakan-dakan ba? Nga wala naman ta sa Old Testament, naman ta sa New Testament. Tawagin nga, mo po na kung huna sa una. Kinta naman ta sa New Testament. Pero unsa ko po niyo pag-explaining kining verse 14 nga, ni nga kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan aron pagpasidungog sa Ginoo. Himuon kini ingon nga mga nga tulumanon sa tanang panahon. Sa tanang panahon. Basa sa English Ivan Mav. It says here, no, sa atong gibasa sa NLT. Giingon dire, no? This is a day to remember each year from generation to generation. You must celebrate it as a special festival to the Lord. This is a law for all time. This is a law for all time. Ang panguntan na nausab ba ang balaod sa Dios? Wow. Wala mo po usab ang balaod sa Dios. So kung doon ay provision sa grasya sa Dios, puto sa buot naalan siguro ay mingon ta og gi-provide nga pamaagi sa grace sa Ginoo nga mahimong sayon ang atong pag-celebrate, but it doesn't mean nga abi kay kasuhanon na tabi kini natay Kristo nga di ta magunhunan ng mga butanga kay otherwise mahimong tang Christians nga tawag mga butol, mga ignorante sa mga sugo, mga balaod sa Dios. Correct. Ang ako ang view ani mama kung stana na is when we celebrate sa mga important bitaw nga mga festivals sa Old Testament, we are not looking back or we are not going back sa kinaraang pamaagi, but ato nang gibuhat just to remind ourselves nga dunay inaning mga pangitabo. Correct. In short, it is for educational purposes. Alang na tumang kasuhanon nga if naman din mga celebration ni putusabot na atay Christian way of celebrating this, like Passover, Christian way of kanang remembering the faithfulness of God sa mga tao kanya ato nga ilalom sa balaod sa karaang nga testamento. Kaysa miingon gyud ta nga di na pwede wala na kay kasuhanon na ta. Luoy kayo even ba next generation kay kalibutan unsa din ang Passover, unsa din ang Feast of Tabernacles, unsa din ang Feast of Trumpets, pagkaluoy kay ilang mga pastor kasuhanon naman ta. Ano ta, Jesus naman tatanan, Jesus na luksok tapos receive na ta ato kanta ginagmay offering na tayo siya uli Simba na. muna na kaluoy. So mas maayo na nga atong hinumduman ng mga butanga kay sugo mga Biblia god. This is a law for all time. Gabihan na sa ikaw iwan ma'am kung ako kang pa-explain na ng bersikulo na this is a law for all time. Unsa masulti ni Juan? When it says law for all time, it's to me coming from God, that's irrevocable. If it's all time, well, we're still in a apil pamantana nga time, so it's indefinite siya ba? There's no limitation to it at all. It's wala po, it doesn't speak of any cessation of it even in the New Testament. So if the Lord says it's all time, apil tana, no? Grabe na. Wala din ng Ginoo nga muhunong ra wala din ng Dios nga muhunong ra na siya guan after pag-abot sa kong anak si Jesus. Anyway, ni kabuntagon mga higala. Let us talk about Passover. The Lord will pass over. This is centered on the blood and guided by the covenant. Ang Ginoo mosaylo
ang Ginoo mo saylo, kung sayloan kag hatag og bugas, mag-uol ka. Pero kung sayloan ra ka sa kamatayon, mamalipay ka. So depende sa pagsaylo, Ivan, ma'am. Oh. Kung sa pandemic, sa una, sa anaw mo sa mga kwansa ng kagawad kapitan, ay kinuno ko sa una, Ivan, ma'am. Tapos kantili, ay pastor, kanang pastor man ka, kanang dili ra ka na taga bugas kay nagkam taga kwarta. Tawa mo ko to. Yung mga kagawa dito kisa to yung mga hato dito. Para na ni pastor sa mga walay kwarta pastor. Mo. Oh, depende na sa ang word nga Passover is pagsaylo, sayluan ka. So depende kung unsay isaylo nimo kay kung sayluan ra ka og kwan, hinabang o sayluan kag mga maayo, mag-uol ka pero sayluan kag kamatayon, mayra. Ingana lang siya. Karon atong isgutan karon ang pagsaylo sa Ginoo sa mga balay hindi inadunay dugo sa karnero or sa kanding. Karon nga dili sila mamatay because this is centered on the blood, even ma'am nakasentro na siya sa dugo. Dayon guided ni siya sa kasabutan. Guided ni siya sa kasabutan. Kung imo mo gulang taon kini nga tulo ka bersikulo, it invites us or they invite us rather into a moment in Israel's history, usa ka importante nga panghitabo sa kasaysayan sa Israel nga mao ang Passover, and the Lord's judgment is verses kining 12 hangtod sa 14. Makita nimo diha nga niya nang gabi una kuno suroyon kuno sa Dios ang Ehipto og pamatyon ang tanang panganay anak sa tao ug sa mananam. Kasi mo suroy mo? Ang Diyos mismo. Yeah, wasa? Musuroy ang Diyos ba? Ningon siya, I will pass through the land of Egypt and strike down every firstborn son and firstborn male animal in the land of Egypt. Ang Ginoo ko ni musuroy. Asa man ka Lord? Musuroy ko. Ang kuya mo ato ka sa Boulevard dili mamatay kog tao to patay kog tao dito sa unahan. Pwede. Kuyaway ka na nagutupag sa. So, pero lang tao ni mo nga dunay judgment ewan ma'am. Then but so is his mercy. Naapod sa verse 12 as he passes over the houses or homes marked by the blood. Yes. So duha ba? Dunay judgment and mercy po at the same time. Judgment alang ni adtong mga wala nagbutang og dugo sa ilang mga balay, sa ilang mga postis ilang balay, doon na po'y kaluoy ni adtong dunay dugo sa mga karnero sa ilang mga postis ilang balay. So kini nga passage is not merely about a historical event. Kay giset forth man dinhi ang pattern of salvation, a theology of judgment and mercy, and an invitation to trust in God's provision. Ang ngayon makasayod bitaw nga ang kaluwasan sa Dios sa Bagong Testamento even nagi pa siya pattern sa Karaang Testamento. Ug doon na po ay theology sa judgment and mercy nga gikan po na naka-pattern nga po na sa Karaang Testamento. Di ka pwede mingon nga ang Dios na bago, ang Dios na usab. Wala gina siya na bago. Wa gina siya na usab. Perminti gina siya. Kung dili lang mo gingon ako nga kung mga pastor dili swito sa pattern sa Old Testament, pag abot sa New Testament ilang unahon na nila nga mas tiyada ning Dios sa New Testament kasi sa Old Testament taka mong order sila nga Dios diha, wala lang kabulos pattern. Correct. Ang ato mong kalibutan iban ma'am sa kaning kalibutan puno gitag walay kasiguraduhan ba. Ginoo ra gyud mo establisar sa concrete nga sign and commemorative ordinance and a lasting identity for his people kay unsa ko man nato pag unsa ko pag siguro nga atong kaugmaon sigurado. True. Higala ikaw nga namati karon unsa ni pag siguro nga imong kaugmaon sigurado? Makasiguro ka na kung imuhang papa si Saldico. Tagaan kag eroplano. Pero lisod kayo mga higala kung nakas kalibutan na dili bitaw ka makasandig sa mga pulong sa Dios wa kay kasiguraduhan na kulba kay na siya. Anyway, ang immediate context din ini nga to ang passage mga higala sa Exodus chapter 12 nag-describe ni siya sa final nga hampak sa Dios mao ang kamatayon sa mga kamagulangang anak nga lalaki sa panimalay ug mga kamagulangang anak nga lalaki sa mga hayupan
sa mga Ehiptohanon. Ug ang Dios mismo nag-instruct sa katawhan sa Israel nga butangag dugo ang ilahang mga poste sa ilahang pultahan silang balay sa dugo sa karnero, or kung wala di karnero pwede lang putog kanding, to keep the Passover as a yearly remembrance. And ang historical backdrop ni ini mao nga ang mga Israelita have been enslaved in Egypt for 4 generations, 4 ka henerasyon, and dunay dramatic nga gibuhat ang Dios ni Ibn Mav nga mao tong mga hampak ba. Yes. Dramatic ito kay drama kay ito Ibn Mav kay siya Mao. nang kag gianam-anam sa Dios. And doon na po'y pag-escalate sa mga level bitaw kung sa level sa judgment kag gianam-anam siya pabugat jud og Tinod. kagrabe. Severe. O gi-reveal po sa Dios dinhi ang iyang power, ang iyang mahimo. Gitug-an po sa Dios dinhi ang iyang pagkabalaan. Gitug-an po sa Dios ang iyang faithfulness nga iya jung labanan ang mga iyang katawan. Iya jung atimanon. Ina na siya. Labi na nga nakapanaad siya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob nga ang mga kaliwat ni Abraham iya jung atimanon. So kini mga Israelita ning panahon na mo man ang mga katawan, mga kaliwat pa ni Abraham. And doon ay liturgical nga relevance ni Ibn Mav. Kay nguntan hantog karon nagpadayon na siya ato baka na bang because the Passover becomes the pattern for Israel's identity and worship. And in the New Testament, it points to Christ as the true Passover lamb. Si Kristo magud ang tinuod nga karnero nga kita masayluan ratas kamatayon. Nag-point na nagatumbok na Ibn Mav sa bagong testamento bitaw nga si Kristo Jesus kung adunay shadow kaniadto adunay anino sa karaang testamento nga ang karnero sa inyong balay ihawon ang dugo nini makaluwas nimo gikan sa kamatayon. Fast forward ka sa bagong testamento, ang dugo ni Kristo Jesus mo'y tinuod nga Passover nga lamb's blood aron nga dili ta makasinati ug makahamtangan sa walay katapusang kamatayon. Ug kini nga passage na doon na tayo tulo ka kamatuoran ni nga atong hinumduman. Number 1, judgment and mercy meet at the doorpost. Ang hukom ug ang kaluoy nagtagbo ra po sa dito sa posti sa pultahan. Naadla dito. Kuya wasa. Unsa gingon sa verse 12 to verse 13 Evangelist Jelda? Ningon diri, ni ana gayong gabihuna mulabay ako sa Ehipto ug pamatyon ko ang tanang kamagulangang anak nga mga lalaki sa Ehiptohanon. Lakip ang tanang unang laki nga anak sa ilang mga kahayupan. Silutan ko ang tanang Dios sa Ehipto, ako maong Ginoo. 13. Ang dugo nga gipahid ninyo sa isig kakilid sa inyong mga pultahan mao ang akong ilhanan kun asa nga mga balay ang inyong ginapuy-an. Kung makita ko ang dugo, labyan ko lang kamo. Ug dili kamo maunsa inig silot ko sa Ehipto. Grabe yan yung pag-istoryahay. Siyunan ka ningon ng Diyos nga, silutan ko ang tanang Diyos sa Ehipto. Ang Ehipto, Ibn Mav, naa sila ikaw galing mo Diyos. Ningon ng Diyos, silutan ko ang tanang Diyos Ehipto. Yun sa ako si Yahweh. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inyong dugo. Ang inyong balay ba nga na dugo ba? Ibong lang tao na iwan nga labyan lang sa angkel sa kamatayon. Malantaw siya. Naidugo. Pass. Adto ko sa unahan. Ningon ang Ginoo, inikakita ko sa dugo. Sayluan ko kamo. Ug walay kadaot nga maabot kaninyo, inikastigo ko sa Ehipto. Inikastigo ko sa Ehipto, walay kadaot nga maabot kaninyo. So, unsa to yung point number 1, Ibn Mav? Judgment and mercy meet at the doorpost. Kay duhagin, doon ay hukom sa pamilya, sa panimalay, nga walay dugo sa ilang poste. Apan, kaluyan niya tong mga dunay dugo. May mga dugo. So, God's judgment is imminent. Anytime maabot siya, anytime muhampak siya, kani mo na yung paghitabuan ni. Because death will strike the firstborn in every household. And the blood on the doorpost signals faith and solidarity with God's instruction. Ug ang dugo ni mga higala does not merit favor by its own virtue. Kaya ang dugo din
Nagsignify ni siya sa pagsalig nato sa provision sa Dios and obedience to His Word. Kung ato din siyang sabton, kung ato siya sabton, kung Evangelist Gilda, kung wala to niingon ang Ginoo nga pagbutang mog dugo sa inyong mga postes inyong balay aron mong masayloan sa kamatayon. Kung ay instruction sa Dios, magbutang-butang ra ka dito. Bisan pa og 50 ka buok o sa gatos ka buok karniro imong ihawod butang sa imong balay, di na mo silbi. Kung imong kwintahon ni this signifies reliance on God's provision. Buot pasabot ay sa kada judgment sa Dios, sa kada buhaton sa Dios, sa kada balaod sa Dios, doon na say provision ibn ma. Mo gani kung manlantaw ka sa ato ang balaod sa Pilipinas, magtanaw ka sa the 1987 nga Philippine Constitution, na dyan na siya mga article na to, mga sections. Doon na yung mga provisions sa itong balaod ba, inani, what if, inani, narag siya yung mga provisions, naagi siya yung mga pamaagi bitaw nga makalusot rapod ka, masulbad na po na siya, masabtan rapod. Ang Dios, kung hukom siya nato, kung hukom siya sa tao, nanay siya pamaagi nga, okay, pwede kang dili mahukman, mao ni ang provision, basta. Kana magud nga word provision even ma'am sayo na sa sabton sa Bisaya basta mi tag ingunaning balaod apan dili ka maigo dili ka masilutan basta. Inana mo na say ug sa tuwa pa provided nga inani ka. So adunay provision ang Dios nga dili ka apil sa hukom sa Dios basta ang imuhang balay adunay dugo sa karniro and mo-obey ka sa pulong niya. Hangtod karon iban kadaghanan na makasuhanon sa itong panahon ng mga born again, ng mga Christians, nga hindi na ko sila mo-obey sa Dios, kay grace na kuno. Ambot na lang ninyo. Yun sa mga pagwalis yung pastor in taon, oy. Ang Biblia, bisan pag mingon ang Dios, sige, magbutang tagkuhan, magbutang luwason mo na ako kay kamo mga Israelita mo na ako'y tulubago ni Abraham kay nakasaad ko Abraham nga akong luwason naman katawan nga kaliwat ni Abraham. Pero kung ingon ng Dios nga sa pag-ihaw mo kanding o di ba karnero ang dugo ni butang sa inyong postes yung balay, kung di ni tumanon mangutan ko Evangelist Gilda, kung di ni tumanon sa mga Israelita, patay sila dili, mamatay ilang kamagulang ang mga anak dili, Patay gid friend. patay. Ikaw kung di ka mo tuon ni Kristo Jesus, bisa pagkiluwas ka sa Ginoo ni si Jesus kalibutan nalansa sa cross. Kung di ka mo tuon Jesus, lupig pa ilabay ni Muslimong kalayo. So ayo paghunahuna nga abi kay naay grasya, abi na kay provision sa balaod sa Dios nga mingon ka nga pwede na ka maggara-gara, pwede na ka magkiat sa kinabuhi nimo, tuman sa mga instruction sa Ginoo, tuman sa instruction sa Dios because we are all under God's judgment because of sin, but God provides a means of mercy. Nalanjoy mercy ang Dios. So kung doon namin ang buhaton na to, number one, we should trust in God's specified provision rather than relying on our own righteousness. Kaya dili man yun to, pwede nga maghimo-himo, iho-iho sila kagalingon. What if, Teacher Claire, mingon to sila nga, ay, wala ra ba may karniro diri kay nahutdan mi. Nahalin man. Kanina lang kuan, baka kay mas mahal-mahal man eh. Yan di man mo instruction sa Dios. Tuon ni ka, it is clear nga ang ihaw ni mong baka makakuan to, makapaluwas to sa kuan. Meaning, agi to sa Ginoo. Kailan mo nang duguan di dugo sa karniro. Dugo mo sa baka. Baka din. Ang ipangayo sa Dios, dugo sa karniro or kung waan di karniro, pwede ang kanding. Yung kung punta kag baka dito, nagtuon di kag maluwas ka. Masyado. So, imo lang taon mayo that kinalanta mo salig sa specified provision rather than relying on our own righteousness. Second nga point, mga higala, covenant sign and identity. Timailhan sa kasabutan o timaan sa kasabutan o sa ilahang pagka sila ingon nga mailhan sila sa Dios nga iyang mga katawhan. Niingon ang verse 13 to 14, ang dugo mo ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an, inikakita ko sa dugo, sa iluan ko kamo ug walay kadawat, numabot kaninyo inikastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini,
ug sa tanan ninyong kaliwatan aron pagpasidungog sa Ginoo. Imagine na even pag fiesta mo ani. Yeah? Mao. Kini ning adlaw inyo ning hinumduman kada tuig pag fiesta mo ani ha. Ang Dios mismo nanugo even map. Mungutan na karon sa mga pista-pista karon sa itong panahon. Unsa may nagpalikod anak nga gibuhat sa Dios nila nga pista man sila. Sugo ba? Kini mga pista sa Biblia kay naam gini siya yung mga mupahinumdom nilang giluwa sila sa Dios, gilikay sila sa gilabian sila sa Dios sa kamatayon. Yung mga pista ron na iban unsa naman ang mga pista ron. Nanay. Walay significance. Walay significance. Basta kay hubog daog. Gusto na irektiyan. Tanawa mga igala, kung imo na siya lantawon sa Biblia, ang pagsaylo or ang Passover is not a single event, but a covenant sign. Dito ingon nga kausaran sa hitabo, then wala na. Covenant sign sa even meaning, hangtod sa hangtod, pagabuhaton siya, sa ulugon siya, and because it is a recurring nga reminder, pahinumduman sila. Karon, unsaon nimo pagkabalo nga ikaw tinuod ka Kristohanon, tinuod kang giluwas sa Ginoo kung wa pati Passover? Dapat kuna po yung mga celebration sa Passover, di tabingon nga, salamat Lord nga naluwas may Ginoo mga Pilipino gikan sa Egypt, wa man tilabot ato. Pero naangat to ang tinuod nga Passover kasi Jesus man. So kung doon na magani Passover nga celebration nga fiesta sa Passover iban ma'am, ang atong butang sa utong na to nga si Jesus ay hinungdan nga nasayloan ta gikan sa kamatayon. So inana ba dili kay mingon ta ay wala naman ta inanang mga Passover kay Kristohano naman ta angay hinuon ka mo celebrate kay ang tinuod kahulugan sa tanan nga mga selebrasyon sa Karang Testamento mao si Kristo Jesus. Ang hinuon kami hinumdum niya na sa Christian nga understanding, sa Christian nga context, dili kay ibo po itong suhitsuro itong mga Hudiyo, pero dili na pwedeng mingon kag walaon na siya kay kasuhanon na ta. Di ko muuyo na na kay. Ay, uklan na lang imo Biblia. Tangtangan na lang Old Testament, New Testament rin ba sa ha? Di man day ka mo guwan, di man ka mo tuman sa Ginoo nga this is for all time. Usa masulti mo na Teacher Claire. Sina kay komentaryo ng bahin na akong giingon ako. Ano ko primate instruction siya sa Dios, so dapat good gihapon siya ang buhaton primate, especially nanataron sa New Testament ba sama sa magiingon diha ganiha primate nga doesn't mean nga gibuhat siya sa una o kanang nata sa New Testament karon di nato siya buhaton. So instruction siya sa Dios primate nga dapat dili nato siya kanang buhaton or kanang hangtod sa hangtod. Nga naman, because the memorial, ang recurring kanang panghitabo manggod nga ipa-celebrate sa Dios kada tuig, it's a memorial points. Kini nga memorial na nag-point na to Jesus Christ. Nga ang kamatayon ni Kristo Jesus ug iyang pagkabanhaw mo ay nag-inaugurate sa New Covenant. And isip kita nga mga magtutuo ni Kristo Jesus, we should remember and participate in Christ's work through the Lord's Supper, which likewise seals our identity in Him. Kung kaniadto mailhan ang mga Hudiyo nga tinuod sila mga Hudiyo nga katawan sila sa Dios kay sila ra sa tanang kanasuran sa tanang kasilinganan iban mab sila ra mag-celebrate niya ng Passover ubang mga nasod wala gyud. Wala. So doon na sila pag mo-celebrate sila mingon ng mga taga-lain nga mga nations, mingon na taga-Egypt mga Hudiyo na sila nga naman kina sila Passover feast. Kay wala man ang mga dili Hudiyo. So kita pod isip sa tuwa unsaon na to siya pag-celebrate ng Passover sa Christian nga konteksto. Nga si Kristo man ang tinuod gyud, siya man gyud ang tinuod nga kahulugan niya adto nga karnero nga gipang-ihaw aron nga ang dugo maghatag nila kaluwasan gikan sa kamatayon. So pinagi sa atong pinagi sa atong paghandom sa dugo ug lawas ng Ginoo panahon sa Lord's Supper, sa Holy Communion, sa Holy Eucharist. Ug sama pod nga every year naabot tay paghandom. Dunay Passover nga celebration mingon ta si Kristo Jesus ang tinuod nga Passover na. Katapusan mga higala, sacramental embrace, kanang faith, obedience, and deliverance. Kanang gingon sa verse 14 nga kining adlaw mahimong halundumon alang kaninyo sa uluga ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan aron sa pagpasidungog sa Ginoo. Himuon kini nga inyong tulumanon sa tanang panahon.
ang verse nga focus nini mga higala mao nga the people must eat with readiness. Dayon ingon ang verse 11 gani kung lantog ka ana nga ang ilang mga sandals suoton gyud nya magdala gisag sungkod silang kamot. Basara ko ng verse 11 Evangelist Gilda before mo end. 11. Ningan diri primate. Sa pagkaon ninyo niini, kinahanglan nga nagsulob na kamo sa inyong bisting panglakaw ug sa inyong mga sandalyas. Ug nagunit sa inyong baston. Dalian ninyo kini pagkaon mao kini ang pista nga sa paglabay sa anghel sa Ginoo nga sa ulugon ninyo sa pagpasidungog kanako. Biyasa samtang mga ono sila andam silang mulakaw. So imo lang tawon mga higala nga faith entails obedience and active participation in God's plan. And we are called to live in a posture of readiness because we should be eager to move where God leads, trusting His timing and provision. Mga higala wala tayo panahon, pero inon muna ako, anytime ang kalibutan matapos, andam na ba kang matapos ang kalibutan? Daghang salamat mga higala sa pagkauban ng kabuntagon ang Diyos, mga panalangin